ng sasakyan ng konsehal. Ngayon, ang lagi kong ginagawa dyan, bumibili kami ng second hand. Ngayon, kung bibili kami ng second hand, 500,000 ang isa. Bibili kami ng 4, second hand pa rin. That's 2 million, ano? Ngayon, nag-usap kami ni Mayor Doy na bakit hindi pa brand new ang bilhin lahat. Ano, unang-una ho, ang mga, bukod dun sa 4 na walang sasakyan, ang mga sasakyan po ng mga konsehal ay talagang napakalakas na sa gasolina, tapos ang maintenance napakataas na. Alam nyo, ang binabudget namin for each councilor per year ay 60,000 sa maintenance. Ha? Sa maintenance ng sasakyan, times 12, that is, magkano yan? 720. Pero lumalampas pa ho sila doon sa 60,000. Kasi nga sobrang luma na, nagpapalit ng gulong, ang makina laging pinapagawa. Nag-a-average sila for 100,000 isang taon. That is 1.2 million. Ang gasolina ho nila, since luma ang sasakyan nila, makakaw sa gasolina. 10,000 sila buwan-buwan. Magkano yun? 120,000. Sa 12 months times 12. So that's almost 1.4 plus 1.2. Oo. So 2.6 a year ang nagagastos. Luma at luma pa rin ang sasakyan. Ngayon nag-usap kami ni Mayor Doy na bakit hindi bago ang bilhin. Ito ay nag-loan, true loan ito, na napakiusap naman namin sa land bank na may grace period na 2 years na hindi ka magbabayad. Ibig sabihin, after 2 years pa magbabayad. At saka in-stretch po natin ang payment nung principal kasama yung interest for 7 years. For 7 years. So, ang nangyari ho dito ay wala kaming binabayad ngayon, sa ngayon, pero naandyan na lahat ng sasakyan. So, ang amortization lang yan, magkano amortization? Parang 1 million a year. So, parang bumili kami ng sasakyan, ng isang brand new na sasakyan, 1 million a year, pero naandyan na yung 12. Pero mababayaran pa yan after for the next 7 years or 8 years. O 9 years dahil nung grace period. So, 1 million ang binabayad natin. Eh ngayon po, nakakatipid kami doon sa sinasabi kong 2.6. Kasi kalahati lang po maintenance ngayon. Ang maintenance na lang ng sasakyan ng SP ay 30,000 each councilor. So, that's 360,000. At saka ang gasolina nababawasan din. So, nakakasave kami ng 1.6 million a year bago pa ang sasakyan. Sa ating police report, alarmado na naman ang lungsod sa muling pag-atake ng mga kawatan matapos na magkasunod at magkasabay na pasukin at pagnakawan ang 2 establishmento sa lungsod dahilan sa laki ng natangay ng mga kawatan dito at mismong nasa kabayanan ang mga naturang establishmento. Tila nalusutan na naman ang mga kapulisan ng mga matitinik na kawatan kung saan isinabay ng mga ito na abala ang lahat sa pagsasaya para sa selebrasyon ng anibersaryo ng lungsod ng Calapan. Kaugnay nito, bagamat nabigong pagnakawan ang Star Honda nitong buwan ng Marso, sa muling pagsulpot ng mga kawatan sa lungsod, 2 establishmento kaagad ang kanilang naging biktima kung saan tinatayang nagkakahalaga ng 535,223 pesos ang kanilang natangay sa mga ito. Base na rin sa inisyal na investigasyon ng pulisya, halos magkasabay umano na pinasok gabi ng 20 hanggang umaga ng 21 ng Marso ang Chowking Food Chain Corporation, Calapan Branch at ang BPR Marketing sa Barangay Lalud, kung saan pawang napag-alaman na nanakawan ang mga nabanggit na establishmento umaga ng ika-21 ng buwang kasalukuyan, kung saan maliban sa pera, ilang mga kagamitan rin ang nakuha ng mga ito kabilang ng 8 digital camera, 3 digital voice recorder at 5 MP3 players. Ayon kay Police Superintendent Christopher Abesha ng CTPNP na posibleng organisadong grupo gaya ng Tuklap Bubong Gang ang nasa likod ng mga nakawang ito, kung saan modus operandi ay ang manunuklap ng bubong kung saan humingi na anya siya ng tulong sa Police Intelligence Branch ng MORPPO para sa agarang ikareresolba ng mga insidenteng ito. Unang-unang, siyempre yung suspects natin dyan, yung mga dati pa rin natin personalities. Although nakakulong na yung iba, may mga natitira pa tayong personalities na nasa labas na hindi pa natin nahuhuli at naipakulong.
it's sad to say na sa ngayon, itong tinatawag nating tuklap bubunggang is medyo blanco pa yung ating kapulisan. Although may mga personalities tayong pinaghihinalaan, nagko-coordinate tayo sa ibang units. Kahapon, kausap ko si Superintendent Breton ng Police Intelligence Branch at humihingi rin ako sa kanya ng tulong para ma-resolve at magkameron tayo ng malinaw na personalities o may mga matutukan tayong personalities. Kasi sa mga nakawan, na-solve natin yung mga street crimes, yung mga petty crimes, yung mga snatching. Pero dito sa modus ng pagsira ng bubong o yung tinatawag nating tuklap bubong ay medyo malabo pa yung mga personalities natin. Aminado naman ng opisyal na mayroon silang pagkukulang sa parte ng mga kapulisan, kung kaya't sa kabila ng kalungkutan, kinakailangan nila ng doble sikap sa pagbabantay sa kalunsuran, higit kung gabi upang masiguro na ligtas ang lungsod sa mga ganitong pangyayari, kung saan nakatakdaan niya siyang magpatawag ng pagpupulong sa mga may-ari ng establishmento upang maiwasan ito. Sa tingin ko may pagkukulang yung ating kapulisan sa part namin kasi although may mga activities hindi naman natin pwedeng isisi na may kasabay na founding anniversary, nakatutok yung ating kapulisan sa pag-security. Trabaho pa rin namin to, nabantayan lahat ng mga tao at ng mga establishments. So medyo may konti tayong lapse doon. Kaya nga nakakalungkot na nasa city proper na magkakaroon pa ng ganitong klase ng mga nakawan. So siguro